sa ating mga health workers, mga frontliners at mga kababayan, tignan ninyo itong si Pangilinan. Habang nasa krisis tayo, nagmamadali dahil marami ang namamatay na ng mga Pilipino at nagkaroon na ng gana magtanong ng effectivity ng Bayanihan 1. Bakit mo ako tanungin? Bakit mo kami tanungin? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, kayo ang gumawa ng batas? Ano ka ma? What's eating you, guy? What's the beef? Kayo ang gumawa, then you should know how to interpret it. Baka nagkamali kami. Ano ang ganito yan? Ito, Senator Pangilinan, basahin ko ha. Gawa ninyo ito. This is explicitly provided by Section 9 of Bayanihan 1. Section 9, effectivity. This act shall take effect immediately upon its publication in the newspaper of general circulation or in the official gazette, and shall be in full force and effect only for 3 months, unless extended by Congress, provided that the powers granted under this act may be withdrawn sooner or by means of a concurrent resolution of Congress or ended by the presidential proclamation. Pero kahit hindi pa effective yan, bibilhin na natin para ang supply nandyan at hindi tayo maunahan at medyo where we can reduce the death of the persons who were vulnerable, yung delikado yung trabaho. Biro mo na, 17 doctors and nurses namatay at may bituka ka pa magtanong-tanong. O hindi mo talaga gusto, di basahin mo uli. Do not question us about the effectivity of the law. You tell us what is your interpretation. How do you arrive at the correct interpretation of the effectivity of the law? Do not ask us. Tanungin mo sarili mo, basahin mo yung ginawa ninyo. Klase. Ikaw, Pangilinan, kung wala ka ng iba, magsasali ka pa para marinig ka lang. Marami kayong dapat wala dyan. Ay, Pangilinan, you should not be there. You have not contributed any meaningful legislation sa ating bayan. Puro agriculture kayo, kinakain mo ng steak. Puro kayo analysis, at it results to a paralysis. Kayo daw ang magtrabaho. Madali malang magsulat ng batas. Ako, i-dictate ko lang yan eh. Basahin mo nang mabuti. Bakit mo kami tanungin? Kayo yung gumagawa ng batas dyan. Ito si Gordon. Ito naman Gordon, ang price ceiling, ang pinakamataas daw. Ito naman si Gordon, nagmamarunong na naman sa economic. Sabi, 24 pesos lang daw binili at isang kumpanya, formally, ang mas sa isang supplier, tapos binenta ng 27. That's a 3 peso difference. Alam mo, kung ikaw ay a trader or a company manufacturing the mask or the plastic shields here, it could be cheaper. Ito imported to lahat. So, kung ikaw, ano bang negosyo mo ngayon, Pangilinan? Kung ikaw magpasok ng negosyo, malugi ka, gago ka. You are in the business. It could be a Chinese, a Russian. It could be an Indian or African. Pagka pumasok ka ng negosyo, kailangan kumita ka. Magpalugi ka, gago ka.
following your theory, ganun talaga. I would like to, itong price ceiling ni Gordon insisting, I would like to call demand yung tao na alam talaga niya ang horizon. Alam niya kung anong nangyari sa ekonomiya, kung ano dito, ano diyan, anong wala, anong meron. I'd like to call on Secretary of the Trade and Industry, Simon Lopez, to explain. Secretary Lopez, kindly help the senators. Good evening, Mr. President. Good evening, ES, Senator Bong, sa ating pong mga kasamahan sa kabinete, sa gobyerno. Mr. President, naalala po natin noon nung isang taon na at that time, nung mga March, April at May, sa kakulangan ng mask at bago pa lang ang pandemya noon na lahat ay nangangailangan ng mask. At imagine po natin, nanggaling tayo sa lugar na kalagayan na wala namang nangangailangan ng face mask. So all of a sudden, milyon-milyon ang nangailangan. And hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kaya talagang may kakulangan sa ibang mundo, sa ibang bansa, pati na, lalo na dito sa atin. Kaya po yung presyuhan ng mask noon, tinitrace po namin yung mga price monitoring. Actually, lagpas pa nga ng mga 30 pesos. Even nagpa-canvas din tayo, magkaroon lang ng supply, ang presyuhan ay nasa mga 38 pesos sa paggaling Amerika, paggaling Europe may 29 pataas at Asia mga 30 pesos. Kaya naalala ko yung ating ang SRP na inisyu po ng DOH at kasama po ang DTI sa pag-implement ay 28 pesos. Doon pa lang sa March 16. So yun po ang ating SRP nung time na yun. Dahil nga ang question po noon at ang demand of the day, anong panahon na yon ay magkaroon ng mask, face mask. Ang mga doktor, health workers, pati yung mga kababayan natin na inuumpisahan na ho nating i-require yung magpagsusuot ng face mask. Kaya ho talagang with that shortage, ang taas po ng presyo, higher than 28. Kaya po sinet po ng DOH at 28 pesos ang suggested retail price. At yun po yung supposedly maximum. At dahil sa kakulangan. Over time, nagkaroon na rin ng production at ang supply nag-improve. So I think towards August, nagbabaan na unti-unti yung mga presyuhan. Pero nung tinrace natin yung mga SRP, yung suggested retail price, yung 28 pesos ay SRP mula March hanggang August. At towards August ay binabaho sa 25 pesos. Ibig sabihin, nasa ganung level pa rin ho ang SRP natin nung panahon na yon. Kaya kung ang tulad ho ng nire-relay po ninyo, kung ang call of the day is to get hold of the mask as many as we can, parang yun ho ang demand sa ating mga bumibili, I think talagang kukunin nila ang lahat ng stocks na pwede nilang makuha. In fact, at that time, at whatever price. Dahil ho, ang iniiwasan ho natin ay yung walang proteksyon ating mga healthcare workers at mamatay, magkasakit. Kaya po napaka-importante ho nun. Kaya ho, importante ho talaga yung time was of the essence at that time. Yung talagang lahat ng makuha nating stocks at whatever price na negotiated at that time na available. At yung nakuha nga po ng PSDBM ay presyo na mas mababa doon sa SRP na sinet po natin locally. Thank you, Mr. President. Thank you, Secretary Lopez. Nitong gusto kasi nila, analysis hanggang mag-paralysis. And while they are really analyzing, gusto nila, nagkakamatayan na yung mga health workers. Mga Pilipino naghihirap para sa kapwa Pilipino. Paulit-ulit din nyo kami na ayaw ninyong makinig. Walang supply noong mga panahon na yun except from China. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo, nandito kayo sa Pilipinas Why would bakit kami tanungin ninyo ng mga bagay na ito
na kamu mismo, Pilipino, nandito kayo sa Pilipinas yung panahon na yon. That is why it prompted you to pass a law, an urgent law. Alam niyo yung mga laro na wala ngang supply. Ang sabi ko sa iyo, bakit ang China meron? Because China all along were wearing masks even before the pandemic. Because China, nagpunta rin ako ng ilang beses, maglabas ka isang beses, magmas ka because of the pollution sa kotse. Kaya yung mga tao doon sanay, kaya may pundo sila. Kaya itong mga trader, alam nila kung saan yung hanapin kaagad. Pag sabi, kailangan ito, madali na nilang hanapin doon. Hindi ang sabihin mo na manufacture overnight, minadali, para makaabot ng mga bidding. May supply talaga ang China ng mask because they use it every day. Kagaya ng, well, of course, the Japanese, ganun rin. And to a certain extent, the Koreans. Ganun ang practice nila. Kaya kasi ang tanong ninyo, baka minadali, manufacture ka agad-agad para mahabol doon sa bidding. Meron ng stock ang China. Kasi halos lahat ng tao doon nagbibili dahil nga sa pollution. That was the explanation given to me. Wag sabi wag mo kaming anuhin. Remember that we had this a little commercial ties with, and you can always ask for an explanation whenever you want it. Marami silang mask. Kaya nagka-produce ka agad. Because ginagamit nila pandemic or no pandemic. Well, one of the reason is may kumisipon sila, may ubo. Yan. Or itong pollution. The advice of government was to use it.